Ang storyang ito ay pinamagatang Best Friend Love Story by Jerome, Episode 3. Simulan na natin ang kwento. Dumating si Harvey. Mingiti hanggang tenga. Lumapit siya sa akin. Tapos tumabi sa may kama. Tapos bumulong siya. Rom, kami na ni Tin. Kami na. Kahit nahalata sa mga kilos nila dati pa na may something sila, iba pa rin yung sakit na kumirot sa akin nung sinabi niya na official na sila. Sila na daw. Halata naman eh. Mahina akong sinabi na may inis at sakit na nararamdaman. Ha, Rom? Ano yun? Inahis ko yung tono ko at sumagot na, halata kaya sa mga kilos nyo. Congrats bro ah. Masaya ako para sa inyo. Salamat ah. Alam mo, the best ka talaga best friend. Sabi sa akin ni Harvey. Sabay tayo tapos pumunta ng CR. Masaya ako para sa inyo. Sinungaling ka, Jerome. Yan ang naisip ko. Grabe, bakit ba ako nagkakaganito? Hindi lang ako hindi masaya para sa kanila. Naiinis at parang nagsiselos yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman pwedeng nagsiselos ako dahil may gusto ko kay Tin. Imposible rin naman na may nararamdaman ako para sa best friend ko. Pero parang yun na nga eh. Alam kong hindi pwede. Pero kasalanan ko bang mahulog sa kanya? Kasalanan ko bang mahalin si Harvey? Yung best friend ko? Siguro, natatakot lang ako na mawalan ng best friend. Kaya ganito yung nararamdaman ko. Yan ang pinilit ko sa sarili ko. Hindi na ako makapag-aral kaya niligpit ko na lang yung mga gamit ko tapos natulog na nun. Nangyari na ngayong kinakatakutan ko. Unti-unti nang nawawala sa akin si Harbs. Nandiyan na lang siya kapag kailangan niya ng tulong. Palagi silang magkasama ni Tin. Yung parang silang dalawa na lang yung natitirang tao sa mundo. Oo na, siguro nga nagsiselos ako. Siguro nga may feelings ako para sa best friend ko. Pero ang sakit lang nung kung kailan kailangan mo siya at mas gustong makasama, doon pa siya nawala. Mas tumibay yung relasyon ko sa mga bago kong kaibigan. Sila na yung lagi kong kasama. Pagdating sa mga group studies and stuff like that. Pero kahit minsan, never ako nag-attempt magkwento tungkol sa sakit na nararamdaman ko about kay Harvey. Mas lalo din kami naging close ni Melanie. Midway second sem, niligawan ko siya. Hindi naman ako nahirapan kasi matagal na rin siyang may gusto sa akin. Don't get me wrong, pero hindi ko mahal si Mel eh. Para bang kailangan ko lang ng girlfriend para mawala yung feelings ko dun sa lokong yun. O para pagsilosin siya. Ang sama ko. Ewan ko ba pero kung ang intensyon ko ay ang pagsilosin siya, the mission failed ako. Kasi nung sinabi ko sa kanya yon, nung nasa dorm kami, ang response lang niya ay, nice bro, pareho na tayo may girlfriend. Wait lang ah, kachat ko kasi si Tin eh. Tapos, tuwing magkasama kami ni Mel, lagi akong wala sa sarili ko. In fact, naiinis lang kasi nakikita ko si Harbs and Tina naglalandian. Before the second year starts, pinagplanuhan ko na lumipat ang dorm. Mas maganda sana yung ako lang yung mag-isa para mapag-focus ako sa studies even more. Kasi last sem, muntik na akong mawala sa dean's list. Dahil sa mga hinayupak na distractions. Hindi ko na sana sasabihin kay Harvey yung mga plan ko pero I think sinabi yata sa kanya na may-ari ng dorm. So he talked to me after a long time.
Bro, Rom, ah, lilipat ka na daw ng dorm? Tanong niya, na parang nalulungkot. Oo eh. Mas gusto ko kasi mapag-isa. Sagot ko naman kay Harbs noon. Huwag ka naman ganyan sa akin oh. Please huwag ka nang umalis. Pagpipilit sa akin ni Harvey. After a lot of explanations, hindi siya tumigil sa pagpipilit sa akin. Ewan ko ba pero nagpatalo ko. So, I ended up still in the same dorm with Harvey. Siguro this time, medyo naka-move on na ako. Medyo nawala na yung feelings ko para sa kanya. At yung sa akin lang, gusto kong maibalik yung samahan namin ni Harvey. Yung samahan as best friends. Kagaya nung first year, first sem. 2 weeks before midterms namin, second year na kami nito. As expected, hindi kami nagtagal ni Melanie. Nasa tambayan kami noon after ng last class namin. Rom, tama na. Tigilan na natin to. Mag-break na tayo. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Ha? Bakit, Mel? Huwag na tayong maglokohan, Jerome. Alam ko naman na kahit minsan, hindi mo ako minahal. Alam ko rin na ginawa mo lang akong panakitbutas kasi pinagsesalosan mo si Tin. Totoo naman, di ba? Totoo yung sinabi ko? Nung sinasabi niya to, napatingin nila ako sa baba. Pero Mel, kung ganun, bakit mo pa ako sinagot? Kasi akala ko kaya kong baguhin yung nararamdaman mo. Akala ko kaya kitang gawing akin. Unang araw pa lang, Jerome. Gusto na kita. Kaso lang, hindi mo naman ako pinapansin noon eh. Kaya nga, nung una nagkasabay tayo pa uwi sa Miss Station, kinuha ko yung opportunity para makaklose ka. Mangiyak-iyak na si Mel habang nagpapaliwanag sa akin noon. Noong first day last sem, nakita ko yung reaction mo nung tumabi si Harvs kay Tin. Kaya, inalis ko yung bag na nasa tabi ko at tinawag kita. Alam mo, gusto ko rin kasi maging kaibigan ng barkada ko eh. Noong nagpaalam ka sa akin manligaw, naisip ko na baka gamitin mo lang ako para makalimutan si Harvey. Noong mga panahon na yon, nakatingin ako sa malayo. At nagsisimula na rin lumabo yung mga paningin ko dahil sa luha. Doon ko naisip, Rom, na baka kaya kitang baguhin. Ginawa ko yung lahat para mahalin mo rin ako. Pero ngayon alam ko na hindi magbabago yung nararamdaman mo para sa akin. Para sa amin. I'm sorry, Mel. Wala na yung feelings ko sa kanya. Kinalimutan ko na yun. I'm sorry. Yan na lang ang nasabi ko habang naiiyak. Huwag mong lokohin yung sarili mo, Jerome. Alam ko, nandyan pa rin yung nararamdaman mo para sa kanya. At hindi lang yun bilang matalik na magkaibigan. Kung hindi masigit pa doon, huwag kang mag-alala, Jerome. Sa atin lang yung sekreto mo. At kahit na ganito yung kinahinatnan ng relasyon natin, magkaibigan pa rin tayo. At lagi pa rin ako nandito para sa'yo kung kailangan mo ng kaibigan. Niyakap niya ako noon. At ito na siguro yung huling yakap ni Melanie sa akin. Pareho kami umiiyak. Bumitaw siya at nagsabing, Salamat, Jerome. Salamat sa lahat. kinuha niya yung bag sa table. Umalis at naiwan ako nag-iisa sa tambayan. Tama nga si Melanie. Niloloko ko lang yung sarili ko. Alam ko may nararamdaman pa rin ako para kay Harvey. Pero, pilit kong tinatanggi kasi alam kong mali. At alam kong masasaktan lang ako. Nagsisisi rin ako sa ginawa ko kay Melanie.
Niloko ko siya. Ginamit ko lang siya para makalimutan yung nararamdaman ko. Napakasama akong tao. Nasaktan ko yung taong minahal ako ng totoo. Dahil lang nasasaktan din ako ng taong mahal ko. Gabi na nagpa siya akong bumalik sa dorm. Pulang-pula yung mga mata ko kakaiyak. Sana lang ay tulog na si Harvey para hindi na niya ako mapansin. Pero hindi eh. Pagbukas ko ng pinto ng dorm, nandun siya sa may study table. Nakaupo. Tumingin siya sa akin. Ako naman ay yumuko lang para hindi niya makita yung mapula kong mata. Bro, ano nangyari sa'yo? Tanong niya sa akin na may pag-aalala. Wala to. Sagot ko na nakayukong naglalakad papalapit sa CR. Tumayo siya, tapos lumapit sa akin. Jerome, sinabi na sa akin ni Melanie. Sinabi na pala niya sa iyo eh. Bakit mo pa tinatanong? Pagalit kong sagot na naiiyak na. Pero bigla akong niyakap ni Harvey. Nagulat ako. Niyakap ko rin siya. At dito na muling bumuhos ang mga luha ko. Iyak ako ng iyak sa dibdib niya. Namiss ko tong yakap na to. Yung malasakit niya sa akin. Pati yung feeling na may best friend ka na. Nandyan lang para damayan ka. Nandyan lang lagi para sa'yo. Patuloy ang pag-iyak ko. Nang bigla siyang magsalita. Okay lang yan, bro. Okay lang yan. Marami pa dyan. Kung alam mo lang, Harbs. Kung alam mo lang yung dahilan. Hindi ako umiiyak dahil sa breakup namin ni Mel. Umiiyak ako dahil miss ko na yung best friend ko. Miss na kita. Bumitaw ako sa yakap niya. Tinulak siya ng mahina papalayo at pumasok sa banyo. Naghilamos ako at nag-toothbrush. Nagpalit ng pantulog at nung lumabas ako sa CR, dumiretso ko kagad sa kama ko. Nagkumot at pinilit ng makatulog. Alam kong nakatingin sa akin si Harbs at gusto pang makipag-usap pero minabuti ko nang iwasan muna siya. Para din yun sa aming dalawa. Hindi na wala yung nararamdaman ko para kay Harvey. Pero nagawa ko itong isang tabi. Nag-focus ako sa academics and projects. Pagka may exam, sa library ako nag-aaral para walang distractions. Minsan nga, sa mga fast food chains pa ako tumatambay. Normally, 1 or 2 a.m. na ako nakakatulog dahil sa mga projects. Tapos research at iba pang requirements. Halos lahat ng oras talaga ngayon para na lang sa pag-aaral. Hindi naman ako nabigo dahil madalas ako naghahaya sa mga exams. Projects ko lagi yung pinakamaayos. Basta, naging grade conscious ako. Habang ako nagsusunog ng kilay, napansin ko naman na may nag-iba sa samahan ni Harvey at Tin. Para bang away-bati sila. Pero hindi ko na lang pinansin since wala naman ako sa posisyon para makialam. Last day of semester. One last final exam. At ang maganda pa rito, umaga yung exam namin kaya 11 a.m. pa lang. Sem break na ulit. Maaga naming natapos yung exam since minor lang naman siya. Kaya gumala ako with the barkada. Barkada ni Mel. Sila na rin kasi yung laging kong kasama since first year, second sem. Okay naman kami ni Mel. Meron siyang isang salita. Magkaibigan pa rin kami. At itinago niya yung sikreto ko. Medyo awkward nga lang pag kaming dalawa yung magkasama. Masaya yung araw na yon. Nagkaraoke kami. Sine, food trip, lahat na.
Kaso lang naubos din ang pera. Tapos gumabi na rin kaya nagsiuwian na rin kami. Napag-usapan namin na sabay-sabay kaming kukuha ng grades. At sabay-sabay din kami mag-e-enroll. Pagdating ko sa dorm, walang tao. Kasama siguro ni Harvey si Teen. Yun ang nasa isip ko. Masakit, pero tanggap ko na. Wala naman ako magagawa, di ba? Nag-ayos lang ako ng gamit at bukas, uuwi na ako. Dito na lang ako sa dorm magpapalipas ng gabi since madilim na sa labas at rush hour na. Mahirap na rin kasi yung biyahe. Mga 9:30 p.m., wala pa rin si Harvey. Tapos, nandito pa yung mga gamit niya. Kaya, sigurado akong hindi pa siya umuwi sa kanila. Nagbabasa ako ng libro noon nang biglang mag-ring yung cellphone ko. Si Melanie. Nagtaka ako't sinagot ito. Hello, Rob? "Oh, Mel, ba't napatawag ka?" Nasa dorm ka pa ba? Andiyan na ba si Harvey? "Oh, nandito pa ako. Bukas pa ako uwi." "Wala pa si Harvey, bakit?" Tumawag kasi sa akin si Tim eh. Nakipag-break daw siya kay Harvey. Kanina pa, after no exam. Tapos noon, hindi na daw niya makontak si Harvey. Ganun ba? Sige, hahanapin ko si Harvey. May idea ako kung nasan siya. Sige. Update na lang kami, Rom, ah. Salamat, ah. Okay, hanggang dito muna guys, no? And mabigyan na kaya ng pagkakataon yung pagmamahala ni Jerome at Harvey. Magpakatotoo na kaya sila sa nararamdaman nila sa isa't isa. Abangan nyo yan sa finale guys. At kung gusto nyo pong mag-share ng personal experience nyo or life story na kapupulutan ng aral ng ibang tagapakinig natin, alam nyo na yan guys, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do so. I-click ang like, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.